Actually, Yung ginagamit ko ngayon. WD-40 is actually the favorite brand of most dads. No? Kung pwede nga gawin pabango. Tsaka hindi ka nang hinayang i-spread eh. Yeah. Di ba yung mga wax-wax na nabibili sa mga bike? Yeah. Mga silka-silka pa. At saka lahat ng bahay kailangan may WD-40. Dahil at some point, something will need to be oiled or will need to be greased. Welcome to another episode of Ace Home Daddies, a show where we talk about home solutions, practical hacks, and of course, how to be a better home daddy. I'm your dad bud Joey, and I'm here today with Raymond. He's part of the Daily Grind brand. If you're familiar with Team Manila and Daily Grind, Raymond is one of the guys who started it and founded it, right? Yeah. Home Daddies is really all about mga different solutions that we think about pagdating sa mga problems sa bahay. Especially yung mga parating may mga nasisira. Alam naman natin, pag sa bahay, parating there's something wrong, no? Something needs to be fixed. May mapupunde. May mapupunde, may tutulong, may magli-leak sa under the sink. Ikaw bro, like, do you have any ongoing projects right now that you're doing? Well, before ako pumunta dito kanina, naisipan kong matagal ko nang kinalas yung Christmas light sa puno. Ginawa ko, pinutol ko na siya, marami na yung nag-grounded. Yeah. Ginawa ko siya, parang nirekta ko na yung mga wire. Yeah. Tinanggal ko na yung mga connection. Yun yung isang... So marunong ka talaga ever since you have a bit of understanding on how things work. Natuto ako nung bata ako nung nagkaroon ng short circuit, nagkamali hanggang nagkaroon ako. As daddy ko din, mahilig sa sa mga ganyan. Nakikita ko, pinapanood ko. Yeah. So eventually natutunan ko siya. Tayo talaga from our generation, parang we were exposed to these things. Oo. Kasi finding solutions. Kasi dati, pag may construction sa bahay, lagi ako nakikialam hindi ako ganyan. Kumbaga, nung bata tayo, hindi tayo takot madungis di ba? Oo, ganyan. Kaya kami rin pagka may construction sa bahay, parang curious ka, di ba? Parang titignan mo, ano yung ginagawa nila? How do they do it? It's something that, I guess it's a lost art to the younger generations now. Marami ngayong bata nga na hindi na syadong into that. Pero with a place like Ace, no, I think what's nice about it is there's always a solution for all these little problems. Ikaw, like with your office, with your projects in Daily Grind, do you have anything that you find here sa Ace? Well, lahat ng mga basic na kailangan ko. Mahilig akong bumili ng zip tie. Ayan, number 1 yan. Iba-ibang size yan. Iba-ibang size yan. Iba-iba. Adjustable, merong fix. Yeah. Tapos, ang madalas kong bilhin, bumbilya. Yeah. Kasi laging yan Every now and then, may mapupundi sa... Talaga siya? Consumable ang light bulb. Oo. Yeah. Yun ang pinakamadalas. Isa sa pinakamadalas. Kaya nga ako, because I'm actually currently building a house. Yan talaga yung parang matagal yung brainstorming in my head kung anong klaseng ilaw. Ano yung madaling palitan. Di ba? Kasi iba yung mga built-in, parang kakalasin mo pa Tsaka may mga sizes Pag recessed yung di ba? Yeah. Susukatin mo pa. So pag maraming option, kailangan mong sukatin kung ano Pero ngayon, LED na lahat ng ilaw di ba? Majority. Mahirap Tsaka na nga maghanap. matagal mapundi. Matagal na mapundi. Oo. So talagang pag kinabit mo, matagal na bago. Kasi yung sa bahay namin, lumipat kami doon 8 years ago. Yung naalala ko yung sa hagdan namin, never pa napundi. So talaga, 8 Oo. years LED. Oo, 8 years na. Wow. Sabi ko, na-realize ko na 8 years na tayo dito Never pa napundi ang ilaw sa hagdan. Sabi ko, Talaga. oo, parang ganun Kaya ako nalaman Yeah, pero like yung Christmas lights, no? Mahirap kasi kalasin Ako, yun ang challenge ko sa Christmas lights. Pag na-install na, parang minsan nakakatamad na to take it down, no? So, iniiwan na lang. Tapos, lalo na kung yung ginawa ko kasi sa bahay, nilagyan ko ng Christmas light yung puno. And Sa harap ng bahay nyo. pag tumubo yung puno, sasanga-sanga na, Lumulubog yon yung wire nun. mas lalo siyang mahirap kalasin. Yeah, hindi mo na Paano siya nakasiris yung mga ilaw, gano'n? Siya continuous. Continue siya. Sabay sinisip tayo ko sa mga branches. Sobrang useful talaga ng zip tie. Yan. Nakasip tayo sa mga branches. Para hindi gumalaw. Yeah, the other day nga, we had a guest here. We were prepper siya. We were talking about it. The zip tie is actually one of the most important things to have pag prepper ka for mga emergencies. Kasi you'll never know when you need to fasten something. Or Even pag nagbabike ako, may dala akong isa doon zip tie. Talaga? Para kung may masira. Nakalimutan mo yung tubig mo. Yeah. Bili ka ng mineral water. Yan sakto Minsan pagka-emergency. Pwede mo higpitan Pwede mo higpitan Or velcro, di ba? Speaking of bike, so ako nagbabike rin ako, no? And actually, I find a lot of things that I need here. Especially, mahilig din ako magbuo ng sarili kong bike. Yung mga tools, mga hex wrench, gano'n. Lahat yan, nakibili mo dito Oo. Kompleto na nga ako ng gamit na pang-assemble ng bike. Yan
Ikaw, do you do a lot of ano? Ang normal na binibili ko dito, yung WD-40. Yeah, yun. Favorite Chain, natin. chain yan. lube. Yan. Yeah. Yan. Lately ko lang na-discover yung chain lube. Sino ba nag-recommend sa akin? Naalala ko lang eh. Siguro, vlogger eh. Kasi before, I buy yung mga wax-wax na naubos. Oo. Di ba? Medyo mahal, di ba? Mahal yun. Mahal. Saka mahirap i-apply. Ito, mahirap yung chain i-apply. loop, spray mo lang. Tas, Itong chain lube ng WD-40. actually, yung ginagamit ko WD-40 is actually the favorite brand of most dads. No? Kung pwede nga gawin pabango. Tsaka hindi ka nang hinayang i-spread eh. Yeah. Di ba yung mga wax-wax na nabibili sa mga bike? Yeah. Mga silka-silka pa. At saka Mahal lahat yan. ng bahay kailangan may WD-40. Dahil at some point, something will need to be oiled or will need to be greased. 3 days ago, nakita ko may kalawang yung pillow block ng gate. Oo. Ayan, spray yan. Waka ng ladder, di ba? Ako nga, minsan may mga araw na I go around, no, I have a WD-40. Ikot-ikot ka lang. Tapos talagang in-inspect ko lahat ng pwedeng sprayan. Gano'n, hanggang sa kotse, sa mga hinges, sa ano. Ako even up to yung yung susian. Oo. Nilagyan ko ng WD-40 yan. Talaga, yung loob ng... Kasi mas madali siyang So parang it actually prevents it from, I guess there's rust inside. Tsaka madali siyang susian pag may oil yung loob. Oh. Oh, Kasi moving part, di ba? Moving That's part a good yan that's a good hack or Even padlock, nilalagyan ko. pag sa mga gate. Kasi pag ginaulanan siya, lumulutong, di ba? Parang nang Yeah, mahirap na mahirap na Mahirap ikot. iitin. So, one of the things that I wanted to talk about, no, Daily Grind as a brand, no. It's I guess it's like a battle cry for a lot of dads, no? Kasi everyone's grinding, everyone's it's like an inspiration. I see a lot of people nakadikit yung stickers sa Sa mga motor, sa marami. mga motor, madami yan eh. Grab. What was the inspiration behind that? What was the Well, ang inspiration ng Daily Grind is when we started designing and getting clients sa Team Manila Graphic Design Studio. Kasi we started Team Manila Graphic Design Studio. Yeah. And then we are designers. Parang graduate kami ni Joey ng UST. And then pangarap namin magkaroon ng design studio nung pagka-graduate namin. Tapos we created yung brand na Team Manila Yeah. na Nalala celebrating ko pa yan, bro, sa apartment. Yeah, sa Ecoville. Celebrating Filipino culture. Yan. Kumbaga, parang naging outsider kasi si Joey na nagmaster siya ng design sa States eh. So parang mas nakita niya yung Karoon siya ng bigger perspective. bigger perspective ng ganda ng Pilipinas. Yeah. Yung beauty ng Pilipinas na chaos and Yeah. grit. Baga, The grit there. Yan, parang ganyan. Nung time na yun, hindi pa usong local brand. Yeah, saka when we parang go a concept of a design when we studio go to back department then. store, nilalagay kami sa souvenir section. Really? Oo, kasi hindi, parang Pilipinas kayo eh. Parang Yeah. ganyan-ganyan, mga fishball, di ba? Doon kayo sa souvenir. Then, dapat mag-create kayo ng mukhang imported. Oh. Tapos, doon na buo yung daily grind. Kasi parang we're grinding every day, di ba? Yeah. Tapos, since we are not business people, doon namin sinusulat lahat sa t-shirt na yun yung mga natutunan namin ni Joey sa mga self-help books. Okay. Motivational Yeah. ganyan. Doon namin nilalagay sa t-shirt. Kumbaga, parang kaya pansin mo, yung daily grind na brands, more of mga messages sa better future. Yeah. Very positive siya. Very positive or very, parang kung ano yung na-experience ko na gusto kong i-share sa market, sinasabi ko dun sa t-shirt. Paano yung remind ko yung mga tao na, we have a better future, parang we can do this, parang, meron tayong problema, pero go lang, parang go with the flow, parang find your Parang siya find your talaga, peace, parang branch siya ng working Filipino. Eh. Like I see everyone sa mga motor talaga. Parang ganun. Yun yung goal. Yun yung goal talaga. Actually, yung next goal ko nga sa daily grind is para siya maging magkaroon ng mga produkto na mga na mga everyday na ginagamit. Parang dishwashing liquid. Yeah. Okay yan, ha? Detergent bar. Ace, if you're listening, here's an idea from our friends from Daily Grind. Yan yung gusto kong puntahan niya. Kasi parang we're getting old. Parang Mga panglinis, parang ganyan. mga home stuff, I guess. Kasi ngayon napansin ko, especially after the pandemic, because I have my dad community, di ba, yung dad bud, and nakita ko nga na, the home, managing the house has become a chore, not, kumbaga, tapos na yung era where it's really just the mom who does the cleaning. Ngayon nga, sabi ko, ang naglalaba na ngayon, tatay pag Sabado, maglalaba yan bago maka-gimmick with friends, bago maka-two-bots. Ako yung taya sa ganyan. Ikaw yung nagalinis, ikaw yung nag-ano. Tsaka nagiging ko siya, parang part na exercise. Mga minsan parang kesa
hugas mo pa yung kotse sa labas. Yeah. Parang it will take me 1 hour to clean the car. Parang Exercise na rin yun. parang Yeah. steps din yun, di ba? Parang, Siguro when you're talking about cleaning the house, it's a good time for us to check out what's inside this box. Okay. Kasi there's a surprise that we can actually unbox and we can see, talk about. So, speaking of cleaning the house, so this is the corded pressure washer. Meron ka ba dito? Do you use this? Yeah. Actually, I think this is the most useful thing pagka may bahay ka na dahil it helps you clean the car, clean your bike, everything, no? And Doon sa lugar namin, medyo bumabaha sa amin pag malakas yung ulan ng Yeah. mababa lang. Madalas may lumot. Yan, gumagamit ako ng pressure washer para. talaga pangtanggal ng lumot. Patanggal ng lumot. Kasi madulas like ako the other day, hindi ka na ako madulas dahil maulan, tas ano. And this thing is very handy, Maliit. multi-use. Importante maliit eh. Yeah. So I guess this is a good recommendation to have in your household if you're into cleaning the house and cleaning your bike. Okay Pwede mo na. natungan yan. So hindi mo nabubuhatin. Hindi mo na mabuhatin. Nasa isang lugar lang siya. Kasi miski mga yung gutter ganun, pwede mo to Yeah. bubong and ano. So again, this is such a nice tool when you're talking about cleaning the house. Well, I guess one of the things that we also wanted to talk about is really being a backyard barbecue bro, no? I'm sure ikaw mahilig ka rin mag-hangout na sa bahay and it's part of being a guy, I guess yung parang tambay lang kayo over a bottle of Dalawang beer. klase yung yung grill ko sa bahay. I have a griller at home. Meron akong manual, tsaka meron din akong gas. Pay. Oo. Ngayon, mas degas kasi mulan. Oo. Pero iba yung luto ng uling eh. Iba, iba yung flavor ng ano. Iba yung flavor, iba. Iba rin ang flavor ng local na uling. For me, I cook a lot and iba rin ang flavor ng local na uling sa yung social na uling, yung wood chip. Okay. Uso nga yata yung coconut eh. Coconut. Yeah. Meron din ng wood chip. Yung yun pwede mo ihalo pero yun. ito lang yung pinapausukan mo lang, tama ba? Yeah. Ilalagay mo lang siya sa gas. Bumili ako last time isang bag. Pero hindi, na-try ko lang. Hindi man ako kasi foodie eh. Kaya yung effect nito. Anong mga niluluto mo usually na? Ano ko parang nung bata kasi expose ako sa seafood. Bulacan ako, Malolos kami. Yeah. May malit kaming fish pan sa Malolos nung araw. So, ako, hipon, Talaga? tilapia. Masarap ako ginagawa. When I had my place in Alfonso, yung farm ko na yung Kubo, bibili ako ng tilapia, tapos lalagyan ko ng luya, so balutin ko ng dahon. Foil. Dahon, banana leaves. Okay, banana leaves na lang, hindi na foil nga pala naman. Tapos parang, wow, sarap. Iba talaga yung luto ng Pero ganun lang ako nun, pay-pay lang. Toyo, no? Masarap yun with beer. Ginagawa namin yan. Hanggang ngayon ginagawa niyo yun. Masarap yun with beer, and I guess it's really the epitome of dad hangout, no? Barbecue, tapos here in Ace, marami sila mga stuff for grillers, no? It's actually a place to go to pag naghahanap ka ng mga branded stuff like Weber. They actually carry Weber, that griller. It's actually a dream griller nga for a lot of dads. Yeah. But I guess if you're starting out, there's nothing wrong with really just using yung uling. Kumbaga sa akin, sabi ko nga, tried and tested yan di ba? Saka hindi madali magpasindi ng... Iba rin yung yung convenience ng gas, Iba rin. Iba rin. Sundihan mo lang eh. Yeah, ganun yun. Antayin mo lang. Clicker lang, apoy na siya eh. Yeah, iba yung convenience niya. Saka for me, skill nga yung magpaypayag, saka magpasindi ng... Yung iba, di ba, lalagyan na nila ng papel, tapos kayang-kaya na nila pasindi. Ang lang dyan, after maglinis. Yeah. Actually, meron din sila. Actually, cleaning is... Actually, yun ang pinaka-biggest chore, no? For mga dads, yun na cleaning. Hindi ko pwede mga i-pressure washer na lang yan after. Pwede actually. Yeah. Pwede. I guess, sobrang daming use talaga nitong mga ganito, no? A place like this, no? Ako nga, when I was asked, no, if we could do a show like this where we can really just hang out, dads hanging out, talking about stuff for the house. Ang una ko agad naisip is really cleaning. Kasi a lot of cleaning agents, you get it here, yung mga high power nga, di ba? May mga iba na parang talagang master muscle na pang iba. Pero kasi it's a chore na syempre tayo mga dads yung toka dyan paglinis ng ginagawa, saboy ko lang yan sa floor. Sa brush minsan binabrush ko eh. Yeah, yung mga manual na brush.
Yung mga, like kayo, sa daily grind, sa team Manila, meron kayong mga ibang projects aside from clothing, no? Meron kayong mga, nakita ko before, meron kayong ginawang mga boxes, eh. Yung mga storage boxes na may gulong. Tubular. Tubular, yeah. Yung mga furniture. So those are mga, Ginawa namin ano, yan, parang, siguro mga 2016 yata yan, 2017 eh. Parang hili ko siya yung furniture. Dahil yung bata ko, may woodworks yung parents ko sa Bulacan. So may idea ako kung paano gumawa ng mga furniture. Okay. Tapos, makikita mo when you travel abroad, parang may makikita ka na, uy, ano to parang plywood lang to pero nagawa niya into Yes, mga gulong, lalagyan mo na ng gulong, Yan, paborito ko din. Mahilig ako sa mga bagay din na may caster. Talaga. Kasi gusto ko na move ko yung mga Everything is movable, Oo. Like sa bahay, may ginawa ko lately na DJ table. Oo. Ang nangyari kasi, parang ayoko nasa gitna palagi yung DJ equipment. So, gumawa ako ng may caster. Nang may gulong, na movable. Inspired din sa ginagawa namin furniture. Parang ganun. Ganun din yun. Dito nakita ko marami sila mga ganun. Caster. Mga caster, mga wheels. I think if you're into design, if you wanna make a mock-up or a concept of something, this place would be a good place to look for mga stuff to, accessible. kumbaga to prototype, di ba? Yeah. Kasi may nakita ko, a few weeks ago, I was in Taiwan, may nakita kaming parang mga lampshades. Oo. Gawa naman siya sa mga pipes, no? Na para may angle, Yeah. Tapos sabi ko, kaya-kaya kong gawin yan. Parang I don't wanna pay that much for that, no? May konti kang basic na power tools ka. Ano yan. Yeah, mga gano'n. Ikaw, meron ka bang mga power tools sa bahay? Oo. What's your go-to power tool? As in, hindi ko lang kung almost complete yung power tools ko. Meron akong dalawang klaseng welding machine. Meron akong marunong ka meron mag-weld? akong arc. Hindi ako marunong. Meron akong katulong. Meron akong cut-off saw. Yung Ganon. Grinder. Meron akong drill. Meron akong circular saw. Okay, lahat na sa bahay mo. Ang wala lang ako, table saw. Tsaka meron akong yung tawag din, miter saw. Okay. Miter saw, mabuto ng aluminum tsaka kahoy. Meron ako yan. So builder ka talaga in in a sense. Designer. Parang marami din kasi yung project sa Team Manila na minsan kailangan namin mag-pop up. Yeah. Minsan kami na yung gumagawa ng mga tao. So kung wari kailangan nyo gumawa ng pop-up boost, gano'n. Isa kayo na gumagawa? Like last time, meron akong nagustuhan na na aluminum na T-slot, yung tawag nila. Yeah. Bumili ako and then ako na gumawa sa bahay. Sukat-sukat, in-assemble ko lang sa bahay. So, kailangan talaga meron kang konting alam At you don't have to be an expert on it, but at least you know a little bit, kahit gives you an idea. It's an advantage na Yeah. Meron kasi yung yung pag nagpagawa ka, minsan hindi magagawa yung gusto mo talaga Saka minsan ako, being the Chinese that I am, minsan kino-compute ko yung cost nung pag pinagawa ko siya. Mas mura pa bumili na ako ng equipment. At least you have it na, to use it in your house. Tsaka sa akin siya para siyang parang stress reliever yung Yeah. Parang pupunta ka doon sa bagay na parang Saka there's na-realize mo na, gusto ko pala something very rewarding about seeing an idea in your head, manifest into an actual thing, di ba? Pag nabubuo na. Tsaka na-apply mo rin sa susunod na minsan, parang pag first time mo, nakakamali ka. What was your most challenging build? Yung parang feeling mo, oh my God. May ginawa akong isang mahabang may caster na ng out of may nakita kasi ako sa Pinterest na parang ganun. Kumuha ako ng isang mahabang 8 feet na rolling cabinet. Kasi ang ginamit ko mga drawer, yung plastic na lalagyan ng mga baso na lalagyan ng mga sa grocery. Yeah. Yun yung ginawa ko. Okay. Ang dami kong nabiling yung tawag dito, yung clamp. Yung clamp na dipindot. Kasi i-angle mo siya ng mahabang... Yeah, kailangan fix yun. Bumili ako ng triangle na aluminum na para i-clip mo na para mag-squala siya lahat. What's your para source of inspiration? Pinterest ang pinaka... Any recommendation? Honestly, Pinterest or yung when you go out of the country. Yeah. Na nakikita mo yung... Minsan kasi parang... Madalas kasi mapupunta ka sa isang di ba? For example, when you go to a 5-star hotel. Yung makikita mo doon parang hindi mo siya magagawa Yeah. Pero marami sa out of the country, pag nakita mo siya na
uy, plywood lang to ah. Pero ang ganda ng dating. Parang na-transform niya into a something ano. Ba't ang ganda ng plywood nila sa Tasteful, ibang ganun. bansa, no? Oo, di ba? Ano yun eh, ang tawag doon? Parang quality, iba yung quality ng plywood nila. Mas makapal, masiksik. Yeah. Looks more dense and so kailangan very important for you to always take photos. Ako marami Yeah. photos yun naman Dami kung ganyan. ano, design inspiration. Tindahan, lahat lagi ako nagpipicture. Meron ka bang project ngayon na like a dream project that you're looking at building soon? Kaya try kong ayusin naman yung second floor namin. Kasi yung baba namin, yung ground floor namin, medyo na ano ko na eh. Ginawa mo ng sound studio. Nahulma ko na sa gusto ko. Yeah. Parang nagtatanggal kabit na lang ako. So what's your approach for this? Do you do it per project per section of the house or meron kang parang overall? Well, ang inspiration ko kasi doon sa bahay, para siyang mid-century Japanese type na ano na industrial, something ano na black, brown and cement. Yeah. Parang ganun yung ano ko. Tapos pag ginagawa ko, meron na akong kulay in mind. Yeah. For example, maroon, meron akong maroon carpet, It fits the theme. then wood. Meron din akong mahilig din ako bumili ng mga Japanese magazines na yung mga bahay ng mga Japanese na apartments. So ganun sila eh, parang like when I search marketplace, nakikita ko doon yung mga gusto ko. Yung gusto ko ng lumang Nara na ganun. Na goes well with this plywood, parang ganun. Ganun yung team ko. And then some elements na babagay din. Tapos you build it na lang as it goes. Oo, parang ganun. Kasi there are some things that you really need to customize for you to achieve it, di ba? Oo. Kasi kaya halaman. Nakita ko yung sa Pinterest, ang ganda pala na maraming halaman. Di ba you're here to plants also? Kaya oo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Okay. Ano ko last Sunday lang, minarkot ko yung plants na sa labas ng bahay kasi ang hinayang ko itapon eh. Yeah. Yung puputulin mo lang, tatapon mo sa sa basurahan. So, Ginagawa ko, minamarkot ko siya. And then, after ano ka 1 pala month. talaga, bro? Home daddy ka pala talaga. Nanghinayang ako, tapon yung malaman. Actually, ginagawa ko. ano ba yung hinayang na yan that actually leads to to hoarding, di ba? Kasi ano pa yun magastos din yan Kasi bibili ka ng lupa. Bibili ka ng paso. And then eventually, pag may dumating ang mga kaibigan ko sa bahay, bro, gusto mong halaman, sagutin mo na yan. Nagiging napupunta sa iba. It's good kasi you're spreading it, no? You're giving something, Actually, dito sa Ace, marami silang plans and stuff. Actually, this particular branch, very very. Papasok ko nga dito. Malaki siya na. Sabi ko, yung zip tie nakita ko, hitik na hitik yung stock. Ang dami, di ba? Dami. Zip tie and velcro, zip tie and velcro. Iba-ibang size eh. Yeah. You know, I think we need to talk about plants next time, no? Kasi marami din tayong pwedeng pag-usapan on plants. Ako naman, I got into fish recently. Talaga? Alaga ako ng fish. Magto 2 years old na ngayon isda ko. Tuwan-tuwa ako. So you're into yung building pump, mga ganyan? Yeah. I like creating those. Ngayon nga, I'm building my house. So gusto ko i-automate yung water system. Para gusto ko, pag pinindot ko na lang siya, magdidilig na siya. Nakalupog na sa magdidilig na lang siya on its own. Ang ginawa kong ganyan sa bahay, since mahilig ako sa DJ and audio, before binuhusan yung bahay, kailangan may abang na. nilinyahan ko yung mga speaker na Yeah. at sa kisame, nasa buhok. Yeah, para walang chipping, di ba? Saka walang yung lumalabas ng yung wire sa kisame. Yeah. So anyway, that's it for our episode for the day. Very, very informative, very inspiring. This is your dad, but Joey, and I'm here with Daddy Raymond, and this is the a builder episode of Home Daddies by Ace.